Hallelujah. A blessed day to everyone. Yan. Tayo po ba'y nagagalak sa umagang to? Ang topic last week is about the book ng kagalakan. Kaya dapat taglay-taglay pa natin yung kagalakan. May mga suliranin, may mga sakit, pero lahat po yan mawawala, maiibsan sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Okay, for today, tayo po ay really blessed kasi may pinadala pong messenger ang ating Panginoon. Are you excited? Are you excited to hear from the messenger of our God? Ayan, binubuksan ko po kung paano ko siya ipapakilala sa inyo. Although alam ko kilala nyo na siya, pero wag na. Hindi, para po dun sa mga baguhan pa na hindi pa po nakakakilala sa kanya. Okay? Kapitbahay lang po natin siya. Malapit lang po yung church niya. Okay, ito na po. Yan. Medyo matanda na pala siya. Hindi pa pala. Siya po ay graduate ng International School of Theology, Asia. Graduate po din siya sa His Sanctuary Services Bible School and Victory Bible School Ministry. Ayan. 1997 to 2010, nagpastor po siya sa Brethren in Christ Christian Ministries sa Balocok, Apadit. Ayan, hindi ko po alam kung siya ay taga Pampanga, hindi ko po alam, pero doon po siya unang nag-minister. And then, at present po, from 2010 to at present, after doon sa Apalit, Pampanga, 2010 at present, siya po ay pastor ng Victorious Life Christian Church sa Paltao, Pulilan. Kaya sabi ko sa inyo, kapitbahay lang po eh. And then, siya po ang presently head pastor, of course, ng Victorious Life Christian Church and the vice chairman of CMAP. Alam po niyo ang CMAP, yung samahan po ng mga kapastoran sa Pulilan. Pastor Rayla Joel is the chairman and yung guest speaker natin is the vice chairman ng CMAP, Christian Ministerial Association of Pulilan. And siya po ay may 2 anak na lalaki at 1 anak na babae. Ngayon po, Jesus is our shelter church. Let us all give a warm welcome to the guest speaker for today, the messenger of God, Pastor Arnold Garcia. Okay. Good morning po sa ating lahat. Pag ako ini-invite, ako na laging excited pag ini-invite po ako sa GIOS. Kasi sabi ko nga lagi ko po sinasabi, pagka pumupunta ako dito, feel at home. No, at salamat po sa invitation muli. No? Actually, na-miss ko po kayo. Parang nakasimangot ho yung iba yata. Mukhang hindi nyo ako na-miss. Okay, siyempre, sabihin nyo rin sa kanyang katabi, na-miss kita. Ayan. Nakasimangot, no? Kausap mo na nga yung katabi mo, parang hindi mo siya na-miss. Okay? So, salamat sa Panginoon sa pagkakataon po na pinagkaloob po sa atin, sa pribileyo, na makapag-share po sa inyo ng Word of ni God, no? Pero before we start, pwede ba tayong yumuko sandali at hingin po natin ang gabay at patnubay ho ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Father God, we thank you dahil sa aming pagsamba, binigyan mo po kami ng pribileyong makalapit sa iyo. Pribileyo na makaawit po kami sa iyo
makasamba kami ng may katotohanan mula sa aming puso. Pribileyo na kami po'y makalapit sa iyong luklukan. At pribileyo na makarinig po kami ng iyong salita. Lord, patnubayan kami. Pangunahan mo po kami, Panginoon. Hayaan mo po na mailagay mo po ng malalim sa aming isipan, sa aming puso, ang iyong mga salita. Salamat po sa aming panahon. Malaya pong nayahayag ang iyong salita. Na habang po, Panginoon, malayang nayahayag, hayaan mo po, Panginoon, na patuloy na tumimo ng malalim sa aming pagkatao ang iyong mga salita. Salamat po, pagpalain kami at dalangin po namin na mai-bless kami hanggang sa matapos ang gawain ito. Thank you, Lord God. Salamat po. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ang topic po pala ninyo is about joy. Last no? Oo, dahil actually, pinagpala po kayo ng kagalakan. Dahil unang-una, si Pastor Joy din ho ang pangalan. No? So, masigit po nating maunawaan at higit po tayong pupunuin po ng Diyos ng kanyang salita. Okay, so ito po yung magiging natin, pag-uusapan po natin today. No? Ito po yung about yung pagiging lordship ni Jesus sa buong buhay ho natin. Pero ang pag-uusapan po natin ay ito po. This is our topic. So Jesus claims all of our thoughts. Okay, so yun po yun ang isa sa bibigyan po natin ng mahalagang pansin. Na ito po, kasi pag sinabi, actually kukunin po natin ito sa Book of Corinthians. Kasi pag pinag-uusapan po natin about Corinthians, ang alam lang natin, ang church ng na-influensya sila ng immorality, di ho ba? Pero ito isang bagay na hindi nyo napapansin, natugma din po siya sa panahon po natin. Okay? So ano po yung pagbabatayan po natin? Okay? 2 Corinthians chapter 10, verse 5. Okay, sabi niya, we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Ang ganda ho nung kanyang pagkabasa. No? So bahagi po ito ng pagka-Diyos ng ating buhay, si Jesus. Kasi pag sinabi ho nating lordship, siyempre siya ho yung nasusunod sa lahat sa atin. Tama po ba? No? Sa pamilya po, sino hong nasusunod? Di ho ba? Pero sabi ng kapitbahay namin, sabi nung asawang babae, ako ang laging masusunod dito. Sabi ho niya. Okay? Meron ho kang kausap. Yun pong isa pong kagawad po ng Paltaw, number 1 kagawad, ay nasharean po namin siya ng Word of God. Ngayon po ay nasa church na po siya, nag-church na. Ang nakagawin po niya, pag nagkikwento siya patungkol sa kanyang asawa, ang tawag po sa kanyang asawa ay commander. Okay, binago ko po yun. Alam niyo, pag sinabi natin commander, ibig sabihin, under ka. Tama ho ba? Commander mo siya eh. Okay? Pero sabi ko, expression lang siguro yun, maaring sinabi. Pero in real life, in reality, wag hong ganon. Siyempre, tinalaga ka ng Panginoon, siyempre, si Lord din yung doon, head pa rin. Okay? Even family, siyempre, siya yung lordship natin, no? At siya din yung lordship ng aspeto ng ating buhay. So, ibig sabihin, siya yung naghahari. So, kapag meron tayong aspeto ng ating buhay na hindi natin, halimbawa, na ipapasakop sa ating Panginoong Yesus, so para na rin nating sinabing, hindi siya Panginoon ng ating buhay. Why? Because if Jesus is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Okay? So kaya itong verse ito, with demolish arguments and every pretension
that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Ano ho ba sa Tagalog? Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Tingnan po ninyo. Yung word ni Paul is very militaristic ng tawag. No? Yung parang military language. Tingnan mo ninyo. Sobra ho yung kanyang, yung ginamit po niya ay parang military language. Ang sabi niya, demolish, take captive. Tama ho ba? So may war ba doon? May gera ba doon? Actually, meron. Saan nagmumula ang totoong gera? Isip. Saan nagmumula ang totoong labanan? Isip. Tama ho ba? Okay? Kaya isa sa gusto nating bigyan ho ng pansin, ito hong ating pag-uusapan. No? Ano po ang tinuturo ho nito sa atin? Una, sabi, the Lord reigns supreme in our minds. Tama ho ba? So kapag ang Panginoong Yesus dumating siya sa iyong buhay, siyempre, sinakop niya yung ating buhay, so, siya na yung supreme. Tama ho ba? Siya yung supreme ng ating buhay. Sinusunod ng ating isipan, naghahari siya sa ating isipan. Di ba? Halimbawa, sa karaniwang buhay po natin, ano yung usually ang madalas po nating nararanasan? Di ba? So, halimbawa, minsan isa ho sa nagpapagulo lagi sa ating isipan, alam nyo kung sino? Iisang pangalan. Tanong mo sa katabi mo kung sino. Si Manny. Pamilyar ho ba siya sa inyo? Yes, si Maniningil. Hindi mo na tuloy na-enjoy ang buhay. Nako, ito na naman, di ba? Ito na naman si Bombay. Ito naman si 5-6. Okay? Ito naman si Asa. O, kung kani-kanino umaasa. Kaya tuloy yung isip, hindi di ba? Hindi mapalagay. Di ba? May mga bagay po talaga nararanasan. Pero sabi nga, itong mga bagay na ito, simpleng bagay, iset aside kasi kung si Lord ang naghahari sa'yo, hayaan mo siyang pangunahan ka. Hindi yung mga worries, hindi ka dapat worried lagi, hindi ka dapat nag-aalala lahat ng bagay, hayaan mo si Lord ang maghari. Amen po ba? Kaya lang po ang problema po, kung bakit hindi ito ay napapalagay, minsan parang kinukuha natin lahat ng alalahanin, lahat ng problema. Kaya tuloy ang nag-iisip, ang tuloy nalalagay sa isipan natin, kaguluhan. Ang tendency, nai-stress ka. Tama ho ba? Sino hong stress dito? I remember, nung nabubuhay po yung isa pong politikong namatay na. No? Nakalimutan ko na yung name niya. So, meron po silang, ang tawag dito, meron silang manggahan. Okay? So, tapos, nung maliit po siya, si Ramon Mitra. Yes, naalala ko na. So, marami hong yan eh. Kapag harvest time, katulong siya, maliit pa lang siya, kinikwento ho niya yon. So, maliit po siya. So, sabi ng nanay niya, "Oy, Ramon, halika nga, tulungan mo nga kami. Kasi yung mga mangga, bago ilagay sa kaing, tama ba? Tiklis. Kailangan ipunin mo na sa lugar." Sabi niya, "Sige nga, tulungan mo nga kami maglagay doon sa doon sa kaing." So, ang ginawa ni Mitra, dinakmaho niya lahat. Para, siyempre, gusto makatulong, dinakma niya. Ngayon, lalagay niya sa kaing, habang naglalakad siya, nalalaglag isa-isa yung mga mangga na yon. Bago siya makarating sa tiklis, wala nang natira. Sabi ng nanay niya, "Halika. Tuturuan kita kung paano. Dahil bata ka pa lang, ang gawin mo ganito. Okay? Ilagay mo yung isa sa kamay mo, isang mangga, tsaka mo ilagay doon. Balik ka uli. Isa. Uli. Tama? Sa isa. O di nakatulong siya. Anong lesson doon? Gusto nating makita. Sa lahat ng alalahanin, mga kapatid, huwag lagi nating kinukuha.
mahihirapan ho tayo. Tama ho ba? Anong dapat? Anong turo ni Jesus sa words? Matthew chapter 6. Sapat na sa bawat araw dumating ang alalahanin. Saka mo na siya harapin kapag dumating. Sabihin mo sa katabi mo, isa-isa lang. Tama po ba? Di ba? Para masaya. Yun. Sabi nga ni Pastora, para ang buhay, laging masaya. Laging may kagalakan. Amen po ba? Worried lang yan. Mga worries lang yan. Wala kang pera, huwag mong guluhin. Tama ho ba? Hayaan mo, huwag yung mga bagay ang nagsusupreme sa mind natin, kundi si Lord. Tama po ba? Si Lord. Kaya nga, salamat sa Panginoon sapagkat ito yung bagay na dapat nating maintindihan. I give you background para at least maintindihan po natin. Alam nyo, isa ho sa problema sa Korinto. Kasi yung Corinth ay yun yung popular cultural nila, no? Yung public speaking. So, diyan nagdidebate po yung mga philosopher. Diyan nagdidebate yung mga taong marurunong. Diyan nagdidebate yung mga taong, sabi na nating, alam ang maraming bagay. So, sa Corinth kasi, yan yung melting pot of ideas. No? So, maraming tagapagturo. So, nagiging powerful yung mga speeches po nila. Okay? So, pero si Paul, nung nandun po siya, sinabi niya, sandali, hindi ako pumunta dyan para gamitin yung human wisdom. Sabi ni Paul, no? Kundi, sabi niya, naparito ako para ipangaral ang salita ng Diyos. Bakit? Dahil ang totoong wisdom nanggagaling sa salita ng Diyos. Di ba? So, ipangaral ang salita ng Diyos with the power of the Holy Spirit. Kasi bakit? Ito yung wisdom talaga ni Lord. So, yun po yun ang ipinaglalaban ni Paul. Okay? So, ang mga problema po kasi sa mga tao, no, dito sa Corinto ay nasusuway po sila ng malulupit na mga public speakers. Okay? Nagkakaroon sila ng loyalty ngayon sa mga public speakers. Ang problema ito, yung mga Kristiyano sa church, na-influensyan sila ng loyalty na pinangangaral sa mga public speakers. Yung mga, nangangaral na ito. So, kaya yung church, nagiging problema din. Tama ba? So, kaya sabi ng, anong sabi ng Corinthians? I think chapter 1 ng 1 Corinthians chapter 3, 5-7. Ano sabi? Ako ay kay Pablo, ako kay Apolos. Ano sabi ng nirebuke sila ni Paul? Sandali, sino ba si Pablo? Sino ba si Apolos? Sino ba si itong tao na to? Parehas lang naman silang manggagawa ng Diyos. Yun po ang nagiging problema. Actually, ito yung isang bagay na hindi ho natin masyado napapansin. Kasi pag Corinthians, ang alam lang natin, yung immorality, di ba? Pero malaking issue pala ito nung panahon ho na yon. At gusto kong i-share ho ito. No? So anong ibig nating sabihin? Dapat ang loyalty natin unang-una kay Jesus. Tama po ba? Hindi ba pwedeng mag-loyalty sa pastor, sa mga leaders? Pero tandaan po natin, pag pinasakop natin kay Lord ang loyalty, natututo kang magpasubmit sa iyong pastor. Tama po ba? Okay? Walang problema sa loyalty. Huwag lang ho siya nating maging Diyos-Diyosan. Tama po ba? Okay? Kasi ayaw ni Lord yun. No? Yung humility pa rin talaga ang pinaka-importante sa atin. Kasi sa totoo lang, si Lord naman, kung sabagay, binabagsak naman ni Lord yung mga mapagmataas. Tama po ba? Kasi bakit? Gusto niya lang silang talaga yung maging popular eh. Doon lang tayo maging loyalty. O, tingnan po ninyo, pansinin po ninyo. Ako nakikita ko, gawa ng Diyos yan eh. Diba? Kilala ba ninyo yung nagdi-declare na I am the appointed Son of God? Diba? Anong ginawa ni Lord? Binagsak. Bakit? Hindi mo pwedeng i-claim only Jesus, the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father but by me, sabi ni Jesus. Tama ho ba? Hindi pwede. Diba? Meron tayong kilala na
nire-respeto ng iba, kilala, very popular. Ngayon, and-expose ni Lord yung mga teaching niya. Nasasabihin, Yahweh is Satan. Di ba? Si Lord, bakit? Kasi gusto ni Lord siya talaga. Kaya nga sa atin, pagdating dito sa mga topic natin, ito yung mga bagay na dapat nating binabago. Kaya nga yung aspect ng buhay natin, pinapasakop talaga natin sa Panginoon. Okay? So, kung tutusin, sabi nga yung tao nagkakamali, no? Pero ang loyalty natin dapat kay Kristo lang. Okay, bakit? Kasi si Jesus na tagapagturo kahit kailan ay hindi nagkakamali. Okay? So, pag pinasakop natin kay Lord, di ba? Siya ho gagawa. So, marami ang nasusway dun po sa mga preacher sa sobrang galing. So, na-manipulate po nila yung emotion ng tao. Kontrolado nila yung kaisipan ng tao. Kaya si Paul, nag-worry siya pagdating dyan. No? Nakalagay ba dyan? 2 Corinthians 11:3-4. Ayan, tingnan po ninyo ha. Ito po ang worry ni Paul. But I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may, somehow be led astray from your sincere and pure devotion, kanino? To Christ. For if someone comes to you and preaches a Jesus other than the Jesus we preach, or if you receive a different spirit from the spirit you receive, or a different gospel from the one you accept, you're put up with easily enough. Tama ho ba? Nakita ho ba natin? So worried po siya. Yan po yung inaalala niya sa mga Kristiyano ng tayo na yun. Naumpluwensyahan po sila. Kaya ho dapat tayo, ingat po tayo. Kung saan ka dinagay ng Lord, diyan ka lang. Diyan ka lalago. Amen ho ba? Amen po ba? So napakahalaga sa buhay natin na maintindihan po natin na itong bagay na ito ay dapat pala nating higit na mas lumawak pa yung pangunawa natin pagdating ho sa bagay ho na ito. Tama? Kaya nga sabi nga natin, saan ang totoong battle? Isip. Tama po ba? Kaya mahalaga, makita ho natin yung kahalagahan dito. Okay, pangalawa, anong tinuturo niya sa atin? The Lord takes our thoughts captive. Yan, dapat bihag ni Jesus yung ating isipan. Di ba? Ano sabi ng verse kanina? At binibihag namin ang lahat ng isipan upang, matutong sumunod kay Kristo. We captive every thought to make it obedient to Christ. Sa makikita po ninyo sa Bible, sa verse po nito is very ironic, na lagi mong nakikita sa Bible na once na became a slave of Christ, you will become truly free. Saan mo daw malalaman ang totoong kalayaan? Paano mo daw mararanasan? Kapag pinasakop mo ang buhay mo or sinuko mo ang buhay mo kay Lord. Kapag captive niya yung ating buhay. Bakit? Kasi sabi nga, ang tunay na malaya ay kapag bihag ka ni Kristo. Tama ho ba? Kailangan maging bihag ka muna bago ka maging malaya. Tama ho ba? I remember John 8:36. Kapag pinalaya ka ng anak, tunay kang magiging, sinong binabanggit doon anak? Jesus. Tama? So, ibig sabihin, before na magkaroon ng kalayaan, so meron ka munang, pagsusukuan ng iyong buhay. Okay? So, it is si Jesus. Okay? Kaya ang buhay dapat natin ay bihag ni Lord. So, ibig sabihin, kapag nakay Kristo ka, dun ka lang magiging tunay na malaya. Sabi ng kausap ko po sa mga Bible studies, sa mga life group, Pastor, kahit po hindi po ako umattend ng mga gawain, pwede naman po ako magbago. Di ba? Basta tama lang po yung decision ko. Ganun po yan eh. Sino yung mayroong ganung katwiran? Di ba? Marami. Excuses na lang nila marahil yun dahil ayaw lang naman talaga nilang umattend. Pero ang tanong ko sa kanila ganito,
Kung kaya mong magbago ng sarili mo, ang tanong ko, hanggang kailan ka magbabago? Tama? Mahirap po maging consistent ng pagbabago kung wala kang babatayan. Kung wala kang mapagkukunan sa buhay mo. Right? So it is the Word of God. Bakit? Ang tindi ho ng tukso sa paligid. Tama ho ba? No? Kung dating ikaw ay nasa barangay Tagay, nakakilala ka sa Panginoon ngayon, anong tukso ngayon sa'yo? Pare, mukhang wala ka na yata pakikisama. Tagay muna. Di ba? Paano kung empty ka ng principle ni Lord? Kahit nasabihin natin Christian ka. Baka sabihin mo baka ang gawin mo, lilinga-linga muna ako. Baka may makakita sa akin. Okay, pag wala nakakita, sige pare, papagbigyan ko kayo. Tama ho ba? Okay? Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yon. Ayan, sige, para lang malinaw, ha? Okay, hindi ikaw yon. Amen po ba? Okay? So, kaya po natin, yun po yung sinasabi ho natin. Captive tayo dapat. Bihag dapat tayo ni Kristo. Kasi pag ho tayo ay nasa panig ho ng katotohanan, kapag ikaw ay bihag ni Kristo, siyempre, nakakadena sa Kanya ng katotohanan. Tama? Yun na yun Kapag hindi bihag ng Diyos ang ating isipan, siyempre, siguradong nasa kadena ka naman ng vice versa. Kasi nungalingan, di ba? So kapag nakay Kristo ka, hindi ka lang nakakadena sa katotohanan, kundi nakakadena ka sa buhay na walang hanggan. Di ba? Nakita ho natin, napakasarap po na makita ho natin. Kaya sa karaniwan po nating buhay, mahalaga, captive pa rin ho ni Lord. Hindi yung mga maraming mga buhay o mga sitwasyon na nangyayari na nagpapahirap po sa atin. Amen po ba? Ayaw ni Lord na nai-stress ka. Ayaw ni Lord na nahihirapan ka. Ang gusto ni Lord, lagi kang maganda. Tingnan mo katabi mo. Di ba? Di ba, dapat makita ho natin yung kahalagahan. Halimbawa na lang, mga nanay, tingnan lang natin. Sino yung mga nanay dito? Ayan. Sabi ho ng isang nag-survey, kadalasan daw na nasa isip ng mga nanay, araw-araw. Ayan. Okay, araw-araw. Yung mga nanay karaniwang namumuhay. Ano daw lagi yung iniisip araw-araw, paggising sa umaga, hanggang gabi. Una, ano uulamin araw-araw? Di ba? Yun na laging problema. Ulam na lang po problemahin pa. Samantalang ang dami naman dilata sa stante. Di ho ba? No, ano pa? Sabi niya, paubos na ang bigas. Yan lagi. Di ba? Naalala ko ho nanay ko Nawibites ko ho lagi. Yung lalagyan ho ng hindi pa ho uso yung rice dispenser noong panahon na yon. Ang uso ho nun yung lalagyan ng biskwit. Doon ho natin dinalagay yung yung mga bigas natin. So nanay ko, lagi araw-araw siya nagsasaing. Kapag ho siya ay nagtakal na, nagagatang na, at sumayad ng ilalim, nag-aalala na ho yun. Pag narinig niya na ho yung tunog ng yung pinakailalim ng lata, nag-aalala na yun. Bakit? Ibig sabihin, paubos na. Di ba? Nung lumaki ako, sabi ko sa iba, nang tinuturo ko, okay lang yung nauubos. Bakit? Maglalagay uli si Lord dyan. Tama ho ba? No? Ganun naman talaga Si Lord pa rin, wag na ho kayo mag-aalala masyado. Di ba? Ano pa? Baon ng mga anak. Di ba? Ano pa? Pambayad ng tubig at kuryente. Yan ang mga araw-araw ni iniisip. No? Ano pa iniisip? Ayan, mga nanay. Kalat sa bahay. Tama ho ba? Lagi tayo. Pagdating natin sa trabaho, lalo kung kayo nagtatrabaho, pagdating natin, ano ba yan? Puro kalat na naman. Stress ka na sa trabaho, pag uwi mo, stress ka pa rin. Ano ba yan? Di ba? Matutulog ka na lang, para ka na lang, di ka tuloy nakapag-toothbrush, di ka na makapagsuklay, para ka tuloy na bruha na. Because of, stress. Di ba? Ano pa? Kadalasan, mga nanay,
Alam ko, agree kayo. Ano iniisip natin araw-araw? Tambak na labahin. Di ba? Tambak na labahin. Yan. Kung katabi nyo ang asawa nyo, sabihin nyo, tulungan mo naman ako mamaya maglaba. Ako ang tagapaglaba sa amin. Ang katunayan ho, sa isang linggo, 4 na beses po akong may sabat. Una linggo, yung sabat day ko kay Lord. Lunes, sabat ya. Merkules, sabat siya ulit. Basta 4 times akong sabat. No? Pero ako ho'y masaya. Bakit? Iniyaya ko nga yung pati yung kapitbahay namin ay impluwensyahan ko eh. Oo. Sabi ko, hindi dapat kinahiya ang maglaba. Huwag ka lang magsaya. Nakakaya na ho yun. So, ang tawag sa'yo ay Andres. Di ho ba? Kaya ho sa atin, tandaan po natin. No? Napapasaya po ang buhay. Napapanatag ang kaisipan at maging consistent yung kagalakan kapag ang ating isipan ay captive ni Jesus. Tama ho ba? Captive ni Lord. No? So, wala nang dapat nasa isipan kundi si Kristo. Tama po ba? At wala lang iba dapat na maging isipan si Kristo. Hindi yung meron akong narinig, gumingi ng counseling, dalaga po siya. O bakit ka umiiyak? Pastor, naghiwalay na po kami. Bakit? Kasi sinabi niya ho yung dahilan. Ito pa ho ang matindi. Pastor, hindi ko po matanggap na mawala siya. Bakit ba? Kasi siya po ang mundo ko. Ang tindi nun. Isip-isip ko lang, ang corny naman ito. Sabi niya, siya yung mundo ko, Pastor. Na kapag nawala siya, hindi na iikot yung mundo ko. Ang tindi nun, hindi na iikot ang mundo. Sabi ko, pagka ganon, wala kang sariling orbit. Nakabase lang dun sa tao, yung inyong pananaw, ang iyong kagalakan. Tama ho ba? No? Dapat hindi yung iba ang bumibihag sa ating isipan. Dapat ang bumibihag si Lord. Tama. Huwag ko tayong masyadong nalulungkot pag inalis ni Lord ang isang bagay. Kasi pag inalis ni Lord ang isang bagay, may ibibigay siyang the best. Tama. Kasi si Lord, ang gusto niyang ilagay sa atin, yung best, yung gusto niya para sa atin. Hindi yung gusto natin. Lalo na pag tayo nagpe-pray, ang prayer natin ganito, Lord, in Jesus' name, I receive right now. Ganun, tama? Right now eh. Sandali. Kung right now yung prayer mo, ibig sabihin, ikaw nasusunod sa panahon mo, hindi si Lord. Tama mo ba? In Jesus' name. Kapag kalooban ni Lord agad, given na yon. Walang problema. Pero tandaan po natin, ang pinaka-the best, yung timing pa rin ni Lord. Mga kabataan at dalaga rito, hintayin nyo yung timing ni Lord kasi ibibigyan niya yung the best. Diba? Pumalakpak naman yung mga binata at dalaga ho dito. Pati ho yung may asawa, nakipalakpak pa rin. Di ba? Best pa rin ho lalagay. Basta lagi natin, Lord, basta captive mo yung aking mind. Yes, alam naman ni Lord lahat ng bagay para sa'yo. No? Best lagi yung ibibigay ni Lord para sa'yo. Okay? Ano yung tinuturo niya sa atin? The Lord makes our minds obedient. O, di ba? So, lahat ng kaisipan natin, so marapat maging bihag ni Kristo upang maging tagasunod. Okay? So, kapag bihag ka ni Kristo, nagiging tama ang lahat ng iyong gagawing pagsunod. Tama po ba? Lalo na yung mga decisions mo, yung mga plano mo, yes, importante na nakapailalim sa pagkapanginoon ni Kristo. Palagay ko, sasamahan ka ng Diyos. And I'm sure, sasamahan ka ng Diyos. Di ba? Importante yun, nagpaplano ka. Di ba? Nagpaplano ka, ano yung gagawin mo, Lord? Ano bang gusto kong business? Everything. Alam mo, maganda ho yun sa isang Christian. Di ba? Ano ba, Lord? Magtitinda ba ako ng santol o magtitinda akong kabaong? Kasi uso yun na mamatay ngayon eh. Di ba? Ano bang plano mo? O kung pinili mo yung magtinda ng kabaong, anong gagawin mong prayer para umasenso?
Lord, sana po maraming mamatay. Ang hirap yata mag-pray. Kristiyano kang, di ba? Hindi, naghihingalo pala, nakaabang na yung bidida mo eh. Para pang sukat eh, no? Kaya mahalaga po, alam natin kung ano yung will ni Lord sa buhay ho natin. Di ba? Importante. Kasi yung minds natin, obedient dapat kay Kristo. So magiging maayos even yung lifestyle natin. Okay? Yung gawin natin, lahat ng ginagawa natin. So, kasi pag obedient, kasi maraming mga tao ayaw sumunod talaga kay Lord eh. Marami pong mga tao ngayon na yun po ang tawag po sa kanila yung mga free thinkers. Alam mo yung mga free thinkers, sinasabi nila na tunay na malaya, na sinasabi nila, totoo kaming malaya, pero malaya silang gumawa ng mali. Tama ho ba? Yun ang problema. Sa totoo lang, yung mga free thinkers na yan, sila yung nakagapos talaga sa kasalanan. Nakukuha ba ninyo? No? Yung mga tao, paligid ngayon, makikita ho natin. Ganong katindi. Kasi ang isang tao, kapag napasukan po ng salita ng Diyos, ang ating isipan, nagkakaroon tayo ng katotohanan at nagsisimula tayong sumunod sa Panginoon. Nagkakaroon tayo tuloy ng loyalty kay Lord. So, sino yung nasusunod mo? Si Lord pa rin. Tama? Si Lord pa rin. So, yung mindset dapat natin nakatuon kay Jesus. Okay? So, ang mindset mo ay pinaghaharian dapat ng Panginoon at higit sa lahat, katuwaan ng Diyos para sa iyo. At doon niya ilalagay yung tamang landasin para sa iyo. Nakakaho ba ninyo? Kasi si Lord, tandaan po natin, pag si Lord, sumunod ka kay Lord, yan ang maglalagay sa iyo ng tama. Huwag ka lang magreklama. Walang sumunod sa Bible na napahamak. Although, may mga challenges na hinaharap, pero sa dulo nun, yung pala yung gusto ni Lord na the best para sa kanila. Nakukaho ba ninyo? Kaya sa atin, dapat maintindihan natin ang kahalagahan po nito. So, ano po ang application po nito sa atin? Ayan. So, pag-usapan po natin. So, what is the application of all these things? Itong topic po natin. Una, demolish all arguments against God. Application na siya. Tama? So, bakit po arguments against God? Ano po ba talaga yung kumokontrol o sabi nga para hindi natin makita yung mga bagay tungkol kay Lord? Alam mo kung ano? Yung kayabangan. Yung pagiging proud. Sobra. Na hindi na, sabi nga, hindi na ayon sa principle ni Lord. Balik po tayo sa background kanina. Yung po sinasabi po natin, yung mga public speakers na ito, mga philosopher, ang gagaling. Pero, hanggang head knowledge po yun. Para lang masabing, magaling kami. Kasi ang Corinth po ay daanan po siya. Siguro pwede natin kumpara sa crossing. Yan, crossing. So, may nanggagaling dito, naggagaling doon, kung saang area. So, tapos nandun po sila, yung mga public speakers na to, mga philosopher, magagaling. Siyempre, nakikinig ho yung mga tao. Di ba? So, kaya nangyayari, even yung mga Christian, affected po sila. Kaya nga ho, si Paul, sandali. Kaya nailagay nyo niya yung 2 Corinthians chapter 10, verse, yung verse po natin, na binanggit po natin. Yung 2 Corinthians 10:5, yun po yun ang sinasabi niya. Ba? So, kailangan, sabi niya, sandali, hindi dapat. Kundi, ang dapat sa isang tao, nabubuhay siya sa pananampalataya, hindi dun sa mga bagay na human wisdom. Kaya yun ang nakita din ho ni Habakuk. Sabi niya, see, the enemy is puffed up. His desires are not upright, but the righteous person will live by, his faithfulness. Bakit? Nakita po niya, Habakuk, nung kanyang panahon, bakit ang kanyang paligid ang gugulo? Bakit ang daming nawawasak, ang daming kaguluhan? Alam mo ang pinagmumulan? Pride. Kayabangan. Kaya nabanggit ho niya na ang nabubuhay, sabi niya, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang pananampalataya.
Tama? Anong bubuhay sa atin? Ang faith mo kay Lord. Pwede namang buhayin ka ng mga unfaithfulness mo. Yung mga hindi makadiyos na pamamara, bakit hindi? Bakit? Ang Word of God nilang ba dito? Hindi. Tandaan po natin, ang Word ni Lord, laging connected po siya sa kaharian po ng Diyos. Sa kaya makita natin, ang pagiging Kristiyano ay pagiging matino. Amen po ba? No? So alam natin kung bakit tayo naniniwala sa pinaniniwalaan natin because we have faith. Dahil yung wisdom natin kay Lord. Kaya importante, demolish our arguments against God. Tama ho ba? Demolish. Ano ba yung word na demolish? Kadalasan po sa demolish, yung nasa news, ginigiba yung mga bahay. Di ba? Sira, yun dapat natin gawin. Kaya antindi ho ng word ni Paul, demolish all arguments against God. Pwede na naman yung sabihin simpleng, oy, alisin nyo yan. Hindi eh. Gumagamit siya ng mga mabibigat na salita. No? Yung mga military language. Di ba? So yun po yun ang makikita natin. So war pala yung pangyayari nung panahon na yun na dapat nasosolve. Kaya huwibin ho sa panahon natin, ang dami pong mga gera na nangyayari sa sarili ho natin. Tama po ba? Nangihina ka dahil may battle in our mind. Di ba? So hindi mo ma-overcome yung mga temptation. So meron tayong battle in our mind. Di ba? Pero nasabi ng Bible, demolish. Di ba? Tingnan mo nga katabi mo, sabihin mo sa kanya, demolish. Hindi siya i-demolish mo ha. Pinasasabi lang natin. Demolish. Yun, dapat. Alisin na natin. Alam naman natin. Alam mo, isa ho sa ako nung naging Christian po ako, but the glory of God. Isa ho sa lagi kong tinitingnan, yung po bang kailangan maging relax ka lang. Kasi alam ko, may Diyos naman na kokontrol ng lahat eh. Siyempre, dumarating po sa mga pagkakataon sa buhay natin, di ba? Yung mga, halimbawa, mag-asawa, may problema, lalo na pagkapus po tayo, di ba? Di ba? Kapus po tayo. Ganito. Pera. Di ba? Sino yung walang pera dito? Ay, parang ako lang yata nagtaas ng kamay. Parang ako lang yung walang pera dito. Pero alam nyo, ito yung sabi ng asawa, ano ba naman yan? Ang dami na ng ating problema, relax ka pa lang. Relax ka pa rin, sabi niya. Kasi alam mo naman, di ba, yung mga, hindi naman lahat ng nanay, minsan gano'n. Kaya lang, sa asawa ko gano'n, nararanasan niya. Ang daming ng mga anak mo, ang dami. Ba't ikaw parang relax ka? Bakit? Anong gagawin ko? Maglalaslas ako ng pulso? Gigilitin ko leeg ko dahil affected ako sa marami nangyari. Hindi, sabi ko, pag pinag-pray na natin yan, God will provide. Alam mo, sa biyaya ho ng Diyos. Di ba? Ang aking third year pa lang third year civil engineering yung aking panganay. Ang dami ng sabi ko na, God will provide. Alam mo nangyayari? Pinoprovide ni Lord. Sabi ko, okay Tam, ba't ako mas stress ko sarili ko? Dahil alam ko naman si Lord, kayang-kaya niya yan. Tinawag tayo, naglilingkod tayo, so alam ni Lord, control ng Lord ang lahat ng bagay. Control ni Lord yan eh. Hindi mo control yun. Tama ho ba? Kasi pag ikaw nahihirapan, parang ikaw yung gusto mong masunod eh. Di ba? So, faith. Tandaan po natin, sabi ni Habakuk, ang tao ay mabubuhay sa kanyang pananampalataya. His faithfulness. Di ba? So, kaya nga ho, ang Christian belief ay reasonable. Dapat alam ho natin na naparito Jesus because He is the reason. So, pag nananampalataya ka sa Panginoon, yun ang pruweba mo na may Diyos. Na totoo yung kanyang salita. Tama ho ba? Kasi, bakit? Si Jesus kasi siya yung living proof eh. No? Kung bakit totoo yung sinasampalatayanan mo eh. Di ba? So, sa Corinth kasi maraming belief eh, na ini-spread nung panahon po na yon. Kasi yun nga, sabi ko nga, daanan po yung lugar na yon, kaya maraming iba't ibang theory, maraming mga kasabihan, maraming Greek philosophy. No? So, sa panahon natin, maraming parang sa panahon natin, meron din ganyan eh. Ni-research po yung mga ibang bansa. Ang akma ho dito, ang Singapore. Ang Singapore po, isa ho yan sa napakarami hong teaching.
Siyempre, nandiyan na ho yung Christian. Di much better kung Christian, di ba? Nandiyan na ho yung mga Hinduism, nandiyan ho yung Islam, yung Buddhism, nandiyan ho yung mga Sikhism na tinatawag, nandiyan ho yung Taoism, nandiyan po yung Confucianism. Ang dami. Singapore. Do? Pero salamat kasi marami akong nakakakilala sa Panginoon sa lugar po na yun. Kaya sa atin mga buhay, yun po ang dapat nating maintindihan. No? Bagamat maraming reliyon, pero lahat po yan conflicting against Jesus. Lalo na nung panahon ng Korinto. Di ba? Pero tayo dapat alam natin, si Jesus, okay, ang dapat nating sampalatayanan. And we live in Christ. Siyempre. Importante po yun. Ano sabi ng Kawikaan? Before a downfall, the heart is haughty. But humility, comes from, comes before honor. Oh, di ba? So, ang pagmamataas ay nagbubunga ng kapahamakan, ngunit ang pagpapakumbaba ay, karangalan. Naniniwala ho ba kayo na ang isang taong mayabang ay masalita? Nasabi niya, siya yung marunong lahat. Alam niya ang lahat. Di ba? Pero, humility. Sabi niya, pwede din. Oo. So, nanonood ako minsan ng nainisip ko yan, pwede. Ngayon, nanonood ako ng TV, commercial, mga sabon. Lahat ng sabon pinakita, tanging yung pride lang ang nagsasalita. Sa lahat ng sabon, di nyo ba napansin? Siya lang yung nagsasalitang sabon. Sabi ko, pwede. Yung pride pala. Ibig sabihin, alam niya lahat. Knowledge, everything, alam niya. Pero tandaan po natin, si Lord pa rin dapat ang nag-ahari sa buhay mo natin. Okay? Pangalawa, malapit na po tayo matapos. Discover the Christian perspective on all things. Yan, importante. Dapat, lahat ng bagay meron tayo. Bilang Christian, dapat may perspective po tayo dyan. Yan, dapat marunong tayo. Meron tayong perspective sa marriage natin, as parents, di ba? Sa parenting. So, dapat may tayo dyan Meron tayong perspective. Even, ngayon, halalan na malapit na. Dapat may perspective po tayo sa politicians na yan. Ano bang pipiliin ko? Yung gwapo o artista? Bang ganon. Dapat may perspective tayo. Di ba? Sa education, dapat may perspective. On our work, dapat may perspective ho tayo. Hindi ba? So lahat ng klase ng trabaho, ginagawa natin araw-araw. Dahil Kristiyano po tayo, dapat meron tayong pananaw. No? So pinapailalim po natin yan sa pagkapanginoon ni Kristo. Tama ho ba? Kaya mahalaga yung perspective sa buhay. No? So kasi pag nag-iba, lalayo ka dun sa principle ni Lord. Ano sabi pa ni Paul sa verse 4, bago yung verse 5 na sinabi? The weapons we fight with are not the weapons of the world. Tama po ba? Hindi yung weapons ng world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Sa Tagalog po niya, anong sabi doon? Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo. Hindi yung worldly, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakapagbagsak ng mga kuta. So meron po palang may mga kuta-kuta yung Di ba? Yung isang bagay. No? Pag-iisip po to, eto na, parang conquer ka na to, eto na, another na naman. Another, kaya na-impul sa utak natin. Di ba? So nangyayari, natutuyo ka na. Because of, dahil sa maraming bagay ho na yan. Di ba? Bakit? Kasi yung perspective, hindi tayo masyado dyan No? Ang daming iniisip, ang daming na natutuyo ka na. Pero ang sabi ni Lord, dapat maging tayo, di ba? Dapat? Ubas, di ba? Ubas tayo, tama? Nangyayari, nagiging ka ng pasas. Tuyot na. Dahil sa maraming bagay na alalahanin. Di ba? Pero tandaan po natin, kayang-kaya ho ni Lord yan. No? So yung perspective. No? Tapos sabi niya, sinisira namin ang maling, pangangatwiran. So, kung may perspective, hindi yun. Dapat perspective ako as Christian. Di ba?
madalas po kami nag-uusap po ni Brother Rodel regarding that. Sabi ko, nakita ko yung kanyang pananaw. Dapat hindi ho natin talaga na i-compromise ang pagiging Christian. Dapat ang pagiging Christian, dapat totoo talaga. Amen po ba? Dahil ang Kristiyano, tayo ay totoo lang. Tama po ba? Sa totoo lang po tayo. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, totoo lang. Di ba? Sabi ng iba, sa totoo lang, inip na ako. Okay? Yun ang mahirap pag ako ginaganahan eh. Nakakalimutan ko yung, ano bang oras na? Okay? Di ba dati sabi ko, pag ako nakakakita ng natutulog, nakikwentuhan, tumatagal yung aking sinasabi. Ngayon, nadagdagan ho yung pananaw ko doon eh. Pag nakakita akong laging nakangiti, dumadala akong yung aking sinasabi, humahaba. Di ba? Biglang sumimangot tuloy. Biro lang ho yun. Okay. Alright. So, dapat makita na din. So, dapat di tayo nakakaroon ng pananaw, kundi yung pananaw ni Jesus lahat ng bagay. No? Mga kabataan, even ho yung mga adult, meron ka din dapat perspective sa social media. Okay? Ingat po tayo. Okay? Kasi kung ano yung perspective natin, yun ang pinamumuhay ho natin. Tama? Kaya yun, isa sa mga napapansin ko, yung mga magulang po, marami pong lumalapit sa, Pastor, paki-counsel po, bakit? Yung anak ko, hindi ko nang pinalaking bakit laging akong tawag doon, parang di na sumusunod sa akin. Parang barumbado na dating kung sumagot. Wala nang ibang laman ng sinasabi niya pag may pinapagawa ko. Laging sinasabi, wait lang. Ganon. Wait lang. Yun. Umabot na ng kinabukasan, wait pa rin. Sino naghuhugas? Nanay pa rin. Sino naglilinis ng bahay? Nanay pa rin. Wait. Nagbabago po because of may influence kasi. Kung ano yung lagi tayong nakatuon. Nakukuha ho ba ninyo? Pero kung nakatuon kay Lord, iba, masaya ang buhay. Tama? Masaya ang buhay. So dapat makita ho natin. No? Kaya yun, tuloy nga, yun sinabi natin yung about politics. So, dapat meron tayong Christian perspective, no? Meron tayong perspective sa movies, yung mga bagay na pinapanood natin, o hindi natin dapat pinapanood. Di ba? Halimbawa, sample na lang. Manood po kayo ng horror, gabi. No, pero ayaw nyo nang pumunta ng CR. Tingnan nyo yung na-input sa inyo, takot. Ba? Baka makita ko yung doon, yung pinanood ko. Hindi ho na. Dapat may tayo doon. Perspective. So, dapat alam natin kung alin ang tama at alam natin yung mali. Tama. Kasi yun po yun eh. Tandaan po natin, yun po yung kukontra. Kaya nga sabi natin, yung mind, ang laki ho ng influence ng mga kilos, galaw natin, pananalita natin, yung gawin natin. Okay? So, mahalaga po. And, last, ayun po. Last na po. Parang sumaya po yata kayo ng sinabi kong last na. Dedicate our thoughts as captive to Christ. Okay? So, i-dedicate po natin. Ano yung kadalasan na sobrang sa atin, nakakapag-distract as Christian? Siyempre yung world. Diba? Kaya sabi ho ng Bible, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Do not conform to the pattern. May pattern talaga of this world. Yan ang problema. Diba? Linagay niya talaga yung pattern Ang dami, diba? Ay makikita natin yung mga tao, ganun katindi yung nila influence But be transformed. Okay. By, renewing of your mind. Pagbabago ng kaisipan. Ibig sabihin, talagang control niya yung thinking natin, Then, you will be able to test and approve that God's will is His good, pleasing, and perfect will. Yun ang dapat laging nasa isip. Kung ano ang kalooban ng Diyos. Di ba?
yung mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kanyang kalooban. So, ibig sabihin pala, yung thinking na, alam natin, kapag kinokontrol ng Lord yung ano natin, doon tayo nakakasunod ng malalim sa kalooban ng Diyos. By the way, ang context po ng Romans 12, ang kasama po yung verse 1, before yung verse 2, yung buhay natin ay isang handog na kalugod-lugod sa Diyos. Tama po ba? Ang buhay na yan, even lahat ng aspeto, kasama yung thinking, kaya sabi niya, baguhin niyo, para totally, yan ay nakahandog kay Lord. At masunod yung kalooban ng Panginoon. Tandaan po natin, ialay po natin sa Diyos ang ating kaisipan upang pagharian ng Diyos. So hindi natin, hindi natin dapat nabibigyan ng pansin, kundi yung ating kaisipan, yung mga bagay na maling nakikita natin, huwag na natin bigyan ng pansin. Huwag ho nating hayaang parang naging nest yung ating thinking. Diba? Nagiging pugad ng mga kasamaan, hindi po yan, ng mga negatibong bagay, hindi. Dapat positibo po tayo. Kaya sabi ho ng Romans 8:7, the mind governed. Tingnan nyo ha. The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Kaya nga, ang sabi, kapag itinuon ng tao ang kanyang pag-iisip, yun ang sinasabi ng verse. Sa mga hilig ng flesh, laman, siya'y magiging kaaway ng Diyos. Di ba? Sapagkat hindi sila nagpapasakop sa batas ng Diyos. At sadyang hindi niya ito magawa. So tandaan po natin, kapag daw itinuon natin ang ating isip sa mga bagay na ito, hindi tayo masigit na makakasunod sa kalooban ng Diyos. Tandaan po natin, habang sumusunod ka sa Diyos, si Lord naman, kasi command niya yun Si Lord pag nag-command, hindi pwedeng wala siyang gawin. Tama po ba? Hindi pwedeng wala siyang gawin. Hindi man ngayon, pero meron. Tama? Meron. Sabi ng iba, wala. Pero masabi natin, meron. Parang drama yata yun. Di ba? So, importante ho. So, inaya natin si Kristo ang mag-ari sa ating isip. Our thoughts are captive. So, bihag dapat ni Kristo ang ating isipan. Ang ating isip, dapat yung nilalagay lagi natin ay ang salita ng Diyos. Bago ka tumingin sa text message ng cellphone mo, this is the best text. The text message of the Word of God. Tama, yun muna ang unahin natin. Tama, pero minsan po ay may temptation. Kayo, alasan yung cellphone ko. Halimbawa, cellphone tsaka Bible, alin ang uunahin ho ninyo, basahin. Siyempre, madali sabihin Bible, pero ang totoo nun, cellphone muna. Ay, naku, baka mamiss ko hindi ko masagot. Diba? Tandaan po natin, Word of God is the first. Amen? Gusto natin makita yung pag-ibig ng Diyos sa bawat umaga? Okay? Read the Word of God. Punuin po natin ang ating isipan. So, kaya nga sabi nga natin, ang ating isipan ay nagiging battleground. Dapat lagi nating iniisip, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Yan po ang totoong realidad ng isang Kristiyano. Ang kaisipan po natin ay dapat sakop. Si Lord lang ang may karapatang umangkin ng ating isipan. Amen po ba? Okay, tayo pong lahat ay tumayo sa presence ni Lord. Hallelujah. Pwede ba tayong pumikit sa presence of the Lord this morning? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. You are worthy to be praised, O God.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory to your holy name, Lord God. Lord, ikaw po ang Panginoon ng lahat sa aming buhay. Even sa aming pong kaisipan. Mga kapatid, sa pagkakataon pong ito, hayaan nating maging bihag ni Kristo ang ating kaisipan this morning. Baka meron pa ho dito, ang tagal na ho yung mga bagay na nangyari, nalalagay pa rin ho sa ating kaisipan. Hindi ta rin tayo makalimot-limot ng mga bagay. Kapatid, submit your mind, your thoughts to Christ. Hayaan mong maging bihag niya sa pagkakataong ito. Nag-iisip tayo ng maraming bagay sa buhay na minsan nakakaapekto, minsan sa ating kalusugan. Nakakaapekto sa maraming bagay. Nagiging dahilan para hindi natin makita yung will ni Lord sa ating buhay. Kasi ang daming gumugulo sa ating mga kaisipan, ang daming mga bagay na nangyayari. Ang daming battle na nangyayari sa kaipan, iba't iba. Mga kapatid, gusto natin manatili. Na makita ho natin yung will ni Lord sa buhay natin ng mas malinaw. Kailangan maging captive ni Lord yung ating kaisipan. Habang ikaw ay nakayuko, habang ikaw ay nagbubulay-bulay. Kapatid, isuko ho natin ang ating kaisipan kay Lord. Kung nag-iisip tayo ng masama, isuko ho natin kay Lord yan. Kung nag-iisip po tayo ng mga hindi magandang bagay, yung mga isipang may pagnanasa, isurrender ho natin kay Lord. Kasi kapag hindi nakasurrender kay Lord yan, nagiging workshop ni Satan yung ating kaisipan. Sa ating buhay, hayaan nating ang kalooban ng Panginoon ang patuloy ho nating maunawaan. Kapatid, dedicate your thought as captive to Christ. At ito ngayon, ito yung pagkakataon, samantalahin mo. Lord, isinusuko ko po sa iyo, pinabibihag ko po sa iyo ang lahat ng laman ng aking isipan. Come on, church. Kasapin mo si Lord sa oras mong ito. Ito ang dahilan para tayo magkaroon ng totoong kalayaan. Isuko sa Lord, kay Lord lahat ng bagay. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Kapatid, na maging laman ng ating isip ay ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah, Jesus. At higit sa lahat, gusto ni Lord, lagi ho tayo nagpapakumbaba sa Kanya. We give you praise. We give you glory, Lord. Yes, Lord Jesus. Kung nagkukulang po tayo ng meditation, ilagay ho uli ng Lord sa ating puso, sa ating isipan, ang mga bagay na ito. Kasi gusto ni Lord, sa ating panahon, gusto niya lagi tayong napupuno ng Kanyang prinsipyo. Ang daming prinsipyo ng mundong ito. Pero kapag wala ho tayo ng principle ng Word ni God, natural, andali ho tayo ma-impluwensya. Andali nating makuha yung mga bagay na gusto nila. Pero dapat hindi. Si Kristo ang dapat maghari sa ating kaisipan. Oh, we give you praise, Lord Jesus. Glory to your name, O God. Glory to your name, O Lord Jesus. Lord, binubuksan po namin ang aming isipan, Lord. Hayaan mong daluyan mo po, Panginoon,
ng wisdom na galing sa iyo. In the name of Jesus. Father God, kung nawawala man po ng kapayapaan ng aking isipan dahil sa maraming mga problema, Lord, in the name of Jesus, sa oras pong ito, bigyan mo po siya, Panginoon, ng kapayapaan sa kanyang isipan. In the name of Jesus. Yes, O God. Yes, Lord Jesus. Kaya sa inyo po namin, Panginoon, pinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa sa amin. Ang daming mga bagay, Panginoon, minsan aminin man namin, ang dali po namin, Lord God, na matukso sa maraming bagay. But Lord, kung captive mo, kung bihag mo ang aming kaisipan, kayang-kaya po namin ma-overcome ang lahat ng iyon. Ang daming tukso, Panginoon, sa aming pagiging Kristiyano. Lord, we pray. Patuloy, Panginoon, ang aming isipan, Panginoon, kontrolin mo po ng iyong salita. Lord Jesus, ayaan mo po na iyong mo kaming pangunahin. Maging laman ng aming isip ay ang iyong patuloy na ikaw ay maparangalan. Na maluwalhati ka sa buhay na ito. Ano man ang aming iniisip, ano man ang aming pinaplano, ano man ang mga bagay na gusto, Lord, nakabatay po, Panginoon, sa iyong kalooban ang lahat po ng ito. Dahil kahit kailan, kapag meron kang gustong ipakita, ipagawa, Panginoon, ibig sabihin po, Panginoon, meron kang magandang gagawin sa buhay namin. Kaya Lord, pinakakatiwala ko po ang buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Lord, kalimutan po namin yung mga negatibong mga bagay sa aming kaisipan. From now on, Lord, in the name of Jesus, Lord, yung kaisipan, Panginoon, na bihag mo ang meron na ngayon. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoong Diyos. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Napakabuti mo po, Panginoon. Ayaan mo po, Panginoon, na sa aming pong paglalakbay bilang isang Kristiyano, salamat po. Higit po naming makita ng malinaw ang iyong kalooban. Habang sumusunod po kami sa Panginoon, Lord, alam namin, tama iyong aming direksyon dahil ikaw ang nagsasabi. Dahil ikaw ang nag-uutos sa buhay po namin. Maraming salamat po, Panginoon. I-bless mo rin po ang church ng Diyos. Lord, salamat sa buhay po ni Pastora Joy, sa mga leaders ng iglesyang ito, sa lahat ng department ng bawat ministry, bawat work area. Lord, i-bless mo po, Panginoon. Na maging laman ng aming isipan, na bagamat kami naglilingkod lahat sa iyo, ang lahat ng dahilan nito ay upang maparangalan ang iyong pangalan. Maraming salamat po, Panginoon. We ask your favor upon favor in this church. Yes, Lord. We ask, Father God, your breakthrough upon breakthrough. Blessing upon blessings. Salamat po. Pagpalain mo lahat ng ginagawa ng aming mga kamay. Lord, lalo na kapag ito'y ayon sa iyong kalooban, hindi mo pwedeng hindi ito pagpapalain. Salamat po, O Diyos, na nawa patuloy na ma-spread ang iyong salita. At higit po naming may pagmamalaki ang aming Panginoong Jesucristo na nagbigay ng buhay para sa amin. Dahil ang aming kaisipan ay bihag mo, Panginoon. At nais namin na sa aming pag-share, mabihag din po namin sila at madala sa iyong harapan. Maraming salamat po. Hayaan mo po na maibalik po namin sa iyo ang pinakamataas na karangalan, ang kalwalatian. Hallelujah, Jesus. Pwede ba natin pasalamatan si Lord? Every one of us, come on, give thanks to the God. Hallelujah, Jesus. Oh, we give you praise. Binigyan na tayo ng tamang pag-iisip ng ating Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Hayaan mo po
ang karangalan, ang kaluwalhatian, ang papuri, ang pagsamba, ay patuloy po naming ibinabalik sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. And amen. And amen. Hallelujah. Give your best clap offering to the Lord. Yes. Hallelujah. Salamat po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon.